Okay yun. So hello mga boss, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating channel andito pa rin yung motor star natin at continuation lang ito dun sa mga nakaraang tutorial natin kung saan ayun, nag-install tayo ng mini driving light tapos dual horn at yung dual horn sinabay natin sa passing kapag kabubusin nakapapasing yung ating mini driving light. Pero maiba tayo mga boss kasi nga nung nakaraan nung napanood nyo medyo palyado yung karburador ng ating motor star, pero gumagana naman siya. Ang problema lang, so kapag pinihit natin yung silinyador, nalulunod siya kumbaga namamatay, humahagok hanggang sa yun, tuluyan na siya mamatay. Kaya ang ginawa ko, umorder ako dito ng karburador which is original na from Indonesia. So ilang araw ko rin siyang inintay at yun, unbox na natin. Yung nakasalpak kasi mga boss, ayan, yung nakasalpak na karburador sa motor star natin, nabili ko lang din yan sa online which is tag 300 pesos So napakamura, pero mapapamura ka gawa ng ayun nga hindi magandang klase. Sa madaling salita, local. Kaya naman nag-invest na tayo dito sa medyo pricey pero sigurado naman. Kahit anong gawin ko nga palang tono dyan so nilinis ko na, inopen ko na, so bali lahat na, pero ganun pa rin. So ano pa nga bang i-expect natin, diba? So mura yung karburador pero mapapamura ka rin. So ito na siya, pang Honda nga pala to. Ayan, so pang Honda Wave. Okay, so ito na siya mga boss. Sa packaging pa lang, talagang panalong-panalo. Rig. Alright. So, salpak lang natin to and then subukan na natin siya kung hindi na ba siya mamamalya. Pero before yun, papakita ko nga pala yung problema kung bakit natin papalitan ng karburador. Sa mga hindi pa nakapanood o nakakita, ayan, so maandar naman to, wala naman siyang problema. Yun nga lang, karburador niya talaga. Okay, so pagka ginas natin siya, ayan, ayun, so namamatay siya, nalulunod. Kaya palitan na natin siya. So palitan ko lang siya mga boss. Ayun, bukod nga pala dun mga boss, yan, kung mapapansin yung tagas na yan, nag-overflow pa nga pala yung ating karburador. Kaya talagang palitan na natin siya. So baklasin ko lang to and then isalpak na natin yung bago. So ayan mga boss, nasalpak na natin Okay, ayun mga boss, so pagkatapos ko nga palang maisalpak yung karburador na bago, nagka-problema naman tayo. So naputol yung ating throttle cable. Kaya palitan na rin natin siya nitong throttle cable natin. So buti na lang meron tayong reserva UMA Racing. So may passing light na siya So baklasin lang natin to. At ito na nga mga boss, so napabili pa tayo ng oras ng gas cable. So tanggalin na natin to. Ayan. So wag na wag kayong bibili ng ganito mga boss. Ayan, namumutol talaga tong mga to. Salpak na natin to. So ito na mga boss, naikabit na nga pala natin yung throttle cable na UMA Racing and then yung bagong carb. So nasalpak na rin natin. Ligpit ko lang to ng konti and then start na natin. At ito na mga boss, so naibalik na natin so the moment of truth, try na natin.
mga boss, konting adjust lang to. Ayun, so napalitan na rin natin mga boss yung carburetor niya. At the same time, obserbahan muna natin yung kanyang carburetor kung hindi ba mag-overflow. At napalitan na rin natin siya ng racing throttle. And then sa mga susunod pa na vlog, ayusin natin itong mga wirings niya, no? So lilinisin natin yan. Bali konti-konti lang. Kaya natanggan dito na lang mga boss. So sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.